Views and opinions expressed by the program host did not necessarily state or reflect the official views and position of Sunshine Radio DZR 1026 Manila, Suarosug Media Corporation, and Sunshine Media Network International. Para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. Kailangan yung tayuan yung prinsipyo. Kailangan nandudong ka lagi sa tama. Para ito sa mga tunay na lalaban para sa bayan. Pagkamali, banatan. Pero pag tama naman, palakpakan natin. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali, ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali, ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo ay nanonood sa Banateros sa SMNI. Ako si Coach Oli. Ako naman si Boss Dada. At ako naman po si Jay Guevara. Ako, Jay Guevara, miss na miss ka na. Ang pagbabalik. Oh, miss na miss ka na ng mga Banateros. Talaga naman. Oy, by the way, tayo po ay mapapanood sa kapartner mo sa Balita at Serbisyo. Siyempre, tayo rin mapapanood sa mga Facebook pages ng Banateros Brothers, Coach Oli, Banatbay, and Boss Dada. At siyempre, sa Facebook page ng Banateros sa SMNI. Ayan, and yung bagong YouTube channel ng DZAR 1026. Ayan, iano ninyo ha. I-follow din po ninyo yan sa YouTube at siyempre, SMNI News. Yun. Oh, so mga bossing, kamusta naman ang mga ano ninyo, vlogs ninyo? By the way, tapos na yung filing ng Certificate of Candidacy. Yung mga ine-expect nyo ba ng mga kakandidato, nakita nyo ba na kumandidato? Siguro tanungin muna natin si Jay, kasi kahapon pinag-usapan natin yung pagtakbo ni Pastor Kibuloy. Baka merong siyang masasabi. Nalungkot ka ba? Natuwa ka? O ano? Ay, siyempre, sobrang masaya ako dahil isang katulad ni Pastor Apollo Siquibuloy yung kailangan natin sa Senado. O, kasi kaysa naman sa iba dyan na alam niyo na, meron dyan na ilang beses nang nakaupo pero hindi naman natin nakikitaan ng serbisyong totoo para sa bayan. Ito na siguro yung panahon para iba naman at isa dyan si Pastor ang kailangan natin. So, bakit natin kailangan si Pastor, Jay? Sa tingin, sabihin mo kung anong na-experience mo. Unang-una siguro yung pagiging napakagaling niyang magturo ng magandang asal sa taong bayan at yung pinaka doon niya yung kung ano yung nakikita natin na magandang sa kay OJC. At yun din siguro ang kailangan din natin dyan sa Senado. Kasi kadalasan kasi medyo, alam mo yun, parang wala na sa ayos. Minsan pag nakakapanood tayo ng hearing, parang pang simpleng tao na lang yung nakikita natin sa mga, hindi ko nilalahat ng senador pero may iilan kasi dyan na parang sangganon na lang na hindi mo malaman. No? Hindi katulad nung may aral at talagang may paninindigan ang maano natin dyan sa Senado. Katulad yan ni Pastor. No? So ako, napakasaya ko nun. Nga sabi ko, pinost ko kaagad sa YouTube ko na sobrang saya ko na dahil tatakbo si Pastor Apollo Siquibuloy. Yun. Actually, handa nga daw si Pastor excited nga ako kasi ini-imagine ko kung senador na si Pastor Kibuloy, isipin mo nagtatanong siya, siya na yung parte ng Senate inquiry, siya na yung nagtatanong. Naku, maraming magigisa. Napaka-importante nito kasi dahil minsan, alam mo, yung mga nagtatanong dyan sa Senate, parang hindi, wala, bagamat si Pastor ay hindi abogado. Alam ko magaling makakapagtanong ng maayos yan dahil yan pa yung isa sa Coach Oli, sa kaabang-abang. Kung sakali man kung pala rin si Pastor, sana, no?
yun yung, alam mo yun kasi may mga ano ko kay Pastor na yung mga salita niya. Talagang alam naman natin parang si PRRD rin yan. Direct to the point din, diba? Saka hindi siya takot sa ano. Sa debate, gusto raw niya ng debate. Yan, Sinabi isa pa ni yan. Atty. Tolentino kahapon. Talagang maraming mababasag, no? Oo. Kung sakali. May mga duwag pa naman. Meron mga naging presidente nga, hindi takot sa debate. No? Pero eto, ewan ko natin ito sa Senado. Tingnan natin, sarap siguro. Yung tatanungan sila ni Lito Lapid. No? Yung mga... Kung makakapasok pa kaya si Lito Lapid. Coach Oli, dugtungan ko yung sinabi mo, yung pagdating dyan sa Senado. Kasi sa nakikita natin ngayon, parang karamihan sa mga nandiyan, may mga personal na agenda eh. Ito ang maganda kay Pastor Apollo Kibuloy. Wala na siyang kailangan para sa sarili niya eh. 'Di ba? Nasa kanya na lahat. Nasa kanya na meron siyang napaka-unlad na na simbahan, mga obedient na mga miyembro, napakagagaling noong iniwanan niyang nagmamanage ngayon sa KOJC, yung kanyang mahuhusay na mga leaders, yung mga administrators niya. Meron silang mga negosyo. In terms of pera, financial stable talaga sila. So dito mo makikita na kung bubutasan mo, wala kang makikita eh. Ang talagang pwede mo lang naman ibato sa kanya na mga issues, itong mga kaso na i-file sa kanya Na na-dismiss na. na-dismiss na 4 years ago. na hinalungkat lang. Na hinalungkat at binuhay lang. Oo, Coach Oli, ano masasabi nyo? Jay Guevara, doon sa statement ni Senator Risa Ontiveros na parang mahiya naman daw sana si Pastor Apollo Kibuloy dahil patong-patong daw ang kanyang kasong kinakaharap, nakuha niya pang tumakbo bilang isang siguro, pwede bang ako muna sumagot syempre. dyan? Dapat, sinasabi mo muna yan kala Franz Castro. At yung iba pang mga tumatakbong senator at iba pang tumatakbong mga congressman dyan, may mga kaso din yan. Yung si Franz Castro nga, convicted eh. Bache Pastor, convicted ba? Hindi naman Ngayon, kung yan ang gusto mong itanong, sabihin kay Pastor, mas maganda kung sabihin mo muna yan sa mga kasamaan mo. Para naman kahit papaano makitaan ka namin ng medyo neutral ka naman. Iyon, napakaganda. Ako, Coach dapat Oli. ikaw nga mahiya eh. Ito si Risa kasi bakit di mo sinabi yan kay De Lima? Di ba? Nakakulong nga siya eh. May Kaya kaso double rin siya. standard, may Sinuportahan kaso niya rin siya. yun. Oo. Sinuportahan niya yung coach. Di ba? Double standard ka. Yung mga sinasabi mong yan, nakakahiya yan. Actually, sunog na sunog ka dyan. Halatang halata na dapat kasi ang batas, walang pinapanigan. Ito naman ay hindi sa batas dahil legal namang tumakbo. Pero pag tiningnan mo, dapat pag may komentaryo ka, natatama sa isang tao, dapat Malinis. pwede rin sa iba. Oo. Kasi sabihin mo, nakakahiya naman si Pastor. Bakit naman si De Lima? Hindi mo kinahiya. Sabi nga ni Jay, pre-nomote mo pa. O di anong klase kang tao? Ibig sabihin talagang ito si Senator Risa Ontiveros, walang kwenta talaga yung committee hearing niya tungkol dito sa kaso ni Pastor Apollo Kibuloy. Unang-una sa lahat kasi nga hindi siya gitna eh. Dapat ikaw pagka nag-conduct ka ng investigasyon, kailangan wala kang pinapanigan. Pero dito, makikita mo na galit lang talaga siya kay Pastor. Kasi, Kaya niya katulad ng sinabi ni ginagawa. Jay Guevara, marami namang mga tumatakbo dyan na may mga kaso din, mas matindi pa. Kasi yung iba, ang mga kaso sa ombudsman, mga korupsyon, hindi ba? Yung iba dyan, yung tumatakbo nga na mayor sa Albuera Leyte, self-confessed na, na drug lord. Self-confessed, umamin siya na dati siyang drug lord. At nakulong. At nakulong at tumatakbo pa. Ito pa, yung kanilang testigo na si Bicoy, tumatakbo ring senador yan. Di ba? Testigo nila yan. Di ba? Yan yung, kung matatandaan ninyo, yung naka-black lang, yung hindi nakikita yung mukha, nagsasalita, at sinasabi na si PRRD ay ganito, ay ganyan, tumatakbo rin ngayon. Napakarami rin ikinakaso sa mamang yun. So, hindi natin na talagang alam kung ano ba talaga to si Risa Ontiveros. Unang-una sa lahat, si Pastor Apollo Kibuloy may resibo. Ikaw, ano na ba ang may pagmamalaki mo?
Hindi, baka takot lang yun kung sakali magkasabay sila sa, Ayun na nga. sa Senate eh. Magkakabakbakan sila dyan. Eh, baka walang masagot to si Risa. But alam naman natin, yung purpose talaga ni Risa, una pa lang eh. Una pa lang, yan lang nagpalaki eh. Wala naman talagang kaso si Pastor na inalungkat lang, nagsimula lang yan doon kila di ba? Kila Yan. ka Eric, tapos Hindi, yung napunta kaso- na sa SMNI, tapos nagpatawag na siya, di ba? Oh, yun lang. Against lang siya. Nagsimula talaga yan, Coach Oli, doon sa kanyang Senate inquiry. Oo. Kasi doon binuhay nung magaling nating DOJ Secretary na kapatid ng kakapanumpalang na DILG Secretary na si dating Governor Remulla, na si Boying Remulla, na binuhay lang yung mga kaso na matagal nang na-dismiss, tapos dinala pa dito, dinagdagan pa. Parang sinabi lang ganito eh. No? Bagamat hindi naman exactly ganito nangyari, parang sinabi, sige itanim mo lang yan, Risa, yung buto na yan, yung Senate hearing na yan para kay Pastor, kami nang bahala. Siya nagtanim ng buto. Para idiin si Pastor Kibuloy. Tinanim niya, tapos pinalo up ng iba, hanggang sa lumaki na ng ano. So alam natin yung karakas na itong galawan ni Risa. Tsaka kahit naman siya, meron din namang kinakaso sa kanya. Ano yun? Yung Ano witness tampering, remember? Oo. Dahil meron siyang yung testigo noon dyan sa Senado na di umano, although available naman yan sa Google, na issue na yan sa kanya before, nung panahon ni PRD, na siya inireklamo for witness tampering dahil nga yung mga testigo na ginagamit nila para pabagsakin ng administrasyon ni PRD before, naging malaking issue na noon. And so on and so forth. Meron pa nga yung ibinabato sa kanyang issue sa PhilHealth. Di ba? Hindi rin po kayo malinis. Oo. Pero ito masasabi ko sa inyo, kahit anong kalkal ninyo, wala kayong mahanap na bagahe kay Pastor Apollo Kibuloy bukod dyan sa itinatanim yung mga kaso sa kanya. Pero bago yan, Boss Dada, yung bago natin yung ating guest ngayon, no? Gusto kong mapuna to kay Risa lang na takot na siya agad. Takot, siguro alam niya na mananalo si Pastor Kibuloy. Talagang winnable eh. Baka nga mag-number 1 pa yan si Pastor eh. Kasi tandaan natin, hindi lang siya nasasama sa survey. Ngayon, posible na mag-number 1 yan. At ang number 1, alam ko sa mga survey si Erwin Tulfo. Oo, pero magbabago pa yan. Lalo't lang, dinidiin niya si BP Sara. Baka si Pastor pa mag-number 1. Ako, delikado. Sana. Pero nakikita mo naman, kanina lang may nabasa ako sa Facebook, sa social media na kino-question yung COC ni Pastor Apollo Kibuloy dahil daw parang yung partido doon ay idinideny yung pirma. Hindi daw sila ang pumirma doon. Mamaya, din natin yan, kaklaruhin din natin doon sa ating guest dahil gi-guest natin mamaya yung spokesperson ng COMELEC, pero wala pa yata siya ngayon. Kaya lahat i-reserve natin yung mga tanong natin sa kanya tungkol sa yung mga COMELEC issues. Pero yung katulad ng sinasabi mo, medyo kabado yata talaga sila. Kabado sila. Kasi, tinan mo Coach Oli, yung mga senador na yan, noong panahon pumupunta yan kay Pastor Kibuloy, lahat yan. Para lang humingi ng tulong para i-promote or i-endorse sila. Or bigyan sila ng basbas. Imaginein mo si Pastor Apollo Kibuloy, siya na mismo yun. So yung mga dating lumalapit sa kanya na humihingi ng tulong, yung tulong na kailangan nila kay Pastor, mantakin mo na kay Pastor Apollo Kibuloy na yun, hindi ba? So napakarami pa, pero babalikan natin yan mamaya. Kasama po natin ngayon si Attorney John Rex Laudianco, spokesperson ng COMELEC. Magandang gabi po sa inyo, sir. Magandang gabi po at magandang gabi din po sa lahat ng ating pong taga-subaybay. Nako po, palagay ko po, masasabi kong ito na po yata yung pinaka maingay, sinasabi na most anticipated na 8 araw ng pagpa-file ng COC. Sir, ano pong masasabi niyo doon? Tama nga po kayo, no? Nabalot nga po ng medyo fiesta atmosphere
At nakakatuwa rin naman po at dun po sa mga filing of COCs namin sa lahat ng venue, naging generally peaceful naman po, maayos, nairaos po ng maluwalhati ang pagtanggap ng mga COCs. At ngayon nga po, simula bukas ay inaasahan na rin namin na lahat ng COCs na tanggap sa iba't ibang panig ng bansa ay darating na po dito po sa COMELEC po sa main office. So compared po noong nakaraang pag-file ng COC noong pong 2021, paano po, kamusta po yun? Mas okay po ba ngayon? Mas organisado kaysa noong nakaraang filing ng COC? Kasi noong nakaraan, kasama ang presidente ano po? Tama po. No? Nakita po namin na mas maayos po na ilatag ang ating mga panuntunan, mas maayos din napatupad po yung mga bago nating regulasyon, pati rin po yung paglilimita ng pagpasok sa tanggapan namin. Siguro po for purposes of comparison lang, para sa mga senador po ang tinanggap namin as received po ito, noong 2019 ay umabot sa 153, noong 2022 po umabot sa 176 at ngayon po para sa 2025 elections, umabot po sa 184 ang natanggap po namin kabuang mga certificates of candidacy. Para naman po sa party list groups, yung 2019 po, ang tinanggap po namin certificates of nomination ay umabot po sa 185. Noong 2022, yan po yung pinakamarami, 270 yung mga tinanggap namin contents. At ito pong 2025, medyo bumaba po ng konti, 190 po. Oh, surely. Attorney, may nakapagsabi sa akin, hindi ko lang alam kung totoo, na pwede pang humabol. Kasi halimbawa, bago isip ko, magpa-file ako, pwede pa? Hindi na po, wala na po. Dito nga po yung bagong patakaran ng COMELEC na kung meron man po magbabago isip, sabihin na po natin na mag-withdraw. Papahintulutan po yan. Pero yung substitution po niya ay hindi na po papayagan. So pwede po mag-withdraw, maalis sa listahan, pero hindi na po papahintulutang mapalitan dahil po yung merong substitution on account of withdrawal ay hanggang October 8 lamang po pinahintulutan. Okay, pero pwede pa rin magtatanggal yung tinatawag nating mga kino-consider na nuisance candidates? Ay opo, pwede pa po dahil talaga naman po kung merong magsasampa ng kaso at mapapatunayan na nuisance candidate ay maaalis po yan. Yun din po mga may question sa mga qualification, yung age, yung citizenship, yung residency, yun po pagiging registered voter, yung literacy requirement. Kung merong magsasampa ng petition to cancel COC, ay maaari rin po matanggal po yan kung mapapatunayan na hindi kwalipikado. And lastly, yung po mga napatawan po ng mga disqualification rulings, yung may mga perpetual disqualification, yung may na-adjudge na disqualified na immediate executory, ay maaari pong masampahan ng petition for disqualification kasama na yung mga lalabag pa sa mga batas panghalalan later on. Pero attorney, ang sabi ninyo kung masasampahan ng kaso o may magrereklamo or may magpipetition. Pero ibig sabihin kung walang nagreklamo, lusot yan kahit na makikita. Kasi may mga ang daming kandidato na talaga namang walang kakayanan. Isipin mo, tatakbong senador, ni wala ngang pera para mag-ikot ng Pilipinas eh. Yung mga tipong ganon, alam natin na talagang wala talagang planong manalo. May ibang pakay. No? So, ibig sabihin, basta walang magreklamo, kasi dami ako nakikita eh. O basta walang nagreklamo, shoot na yon. Hindi naman po sa ganon. Dahil may kapangyarihan po ang COMELEC pagdating po sa nuisance candidate for senator na magsariling filing po, motu proprio, ng petition to declare as nuisance candidate. May kapangyarihan din po ang COMELEC dun sa mga nahatulan na talagang final and executory decision na disqualified, nagkamitin po yung administrative cancellation. And by the way po, para mas karagdagang kaalaman, dun po sa dalawang kaso ng Norman Cordero Marquez versus Commission on Elections, sabi ng Korte Suprema, hindi na daw po dahilan para maging nuisance candidate yung isang taong walang sapat na finances, walang political machinery, walang political party, o di kaya po ay hindi kilala o sikat sa lipunan. Hindi daw po yan sapat na basehan para madeklara na nuisance candidate ang isang kandidato. So kung hindi po yun ang mga dahilan, ano po yung mga dahilan para makonsider ka na nuisance candidate? Una po sa lahat, yung walang katotohanan o walang bona fide intention na tumakbo doon sa posisyon na talagang pinailan niya po ng COC. Isang nakikita na rin po namin ngayon. Halimbawa po, nagpayat siya ng COC sa para pagkasenador. Ngunit yung mga ipinapangako niyang gagawin niya, parang hindi naman trabaho ng pang-senador. So sabi namin po, baka mukhang hindi niya lubusang nauunawaan
yung trabaho nung posisyon na kanyang ina-aspire. Secondly, yung ikalawang klase po ng nuisance candidate, yung mas masama na nakikita namin. Yung pong ang intensyon, makiri ng eleksyon, lokoy ng halalang, gawing katatawanan tayo, kasama na yung pangaagaw ng lehitimong boto dahil po ang kanyang pangalan, gagamitin pangalan, katunog, kaspelling ng isang lehitimong kandidato. So yan po ang dalawang uri ng mga nuisance candidates. Halimbawa, attorney, yung gusto mo lang makilala. Halimbawa, may negosyo ka or vlogger ka, gusto mong lumakas yung iyong May personal views. agenda. Personal agenda. O, di ba? Kasi pag tumakbo ka nga naman, siyempre, nakikilala ka may media mileage din yan. So, yung ba ay pwede? Ay opo, pwede po yan. Yan po yung sinasabi ko kanina na walang bona fide intention na tumakbo sa halalan. Ang gusto lang, gawing makiri ang eleksyon o kapanin yung ating po mga proseso. Yan, nuisance candidate din po yan. Thank you, attorney. Yun. Attorney, magandang gabi. Jay Guevara nga po pala. Tanong ko lang, Magandang attorney, gabi po. ano pong mas, nung nakaraang taon, ano po ba mas maraming tumakbo na bilang senador at congressman? Yung nakaraang taon po ba o ngayon? Kasi parang, Po. parang parang sobrang dami na ho ngayon. Parang parang nakakagulat na ultimong vlogger, ultimong parang ang dami na nilang nagkaka-interest na maging senador, maging congressman. Ano po bang mas marami? Yung ngayong taon or nung Opo. nakaraan? Kung ang pinag-uusapan po natin ngayon yung natanggap ng mga COCs ay pinakamarami po ngayon. Pero tandaan nga po natin, hindi pa po kagad kasi isang bagay po yung magsumite ng COC, isang bagay din po yung pagtanggap ng COMELEC dahil hindi naman po kami pwedeng magtanggi sa pagtanggap. Ministerial po ang duty namin ayon sa Section 76 ng Omnibus Election Code. Pero hindi ibig sabihin na nagsumite ka at tinanggap ng COMELEC ay otomatiko lehitimong kandidato ka. Kaya nga po ito yung pagkakataon na sabihin natin may mga proseso, merong mga masasampahan ng kaso at kailangan po itong madesisyonan ng COMELEC. Ayon po kay Chairman Garcia, lahat ng kaso na yan ay dedesisyonan sa division level itong Oktubre. At kung meron pa pong aapela sa pamagitan ng motion for reconsideration, tatapusin nila sa Commission and Bank by November. Nang sa gayon po, by December, hawak na po natin ang isang malinis na final list of candidates at nang sa gayon makapag-imprenta na rin po kami sa balota. Yun. At attorney, pahabol ko na lang kasi may tanong dito sa live na gaano po daw 100% na sure ball ang magiging ngayong taon kaysa Listahan. Ha? Kailan mo finalize yung listahan ng mga Oo. yung mailalagay na sa balota ng mga Oo, pangalan? yun. So po, gaya nga po ng nasabi ko kanina. Kasi po, ang variable naman po dyan talaga. Dati po, kaya tayo nagtatagal. Yung nag-withdraw, tapos biglang may papalit. Nawala na po yan sa bago nating panuntunan. Ikalawa po, na nakikita natin problema, yun nga pong pagpa-finalize dahil may mga kaso pa na pending. Ngayon po, dun sa pamamagitan ng pangako ni Chairman Garcia, talaga pong tatapusin nila ng pilit itong Oktubre at Nobyembre lahat ng kaso. At kung merong mga akyat sa Supreme Court, ayon naman po sa rules ng COMELEC, may 5 araw lang para makakuha ng TRO. Kung sa loob ng 5 araw ay hindi nakakuha ng TRO, i-implement ng COMELEC ang desisyon. So talagang inaasahan po namin by December po, mapafinalize natin ang listahan at by December rin, agad, masimulan po natin ang pag-iimprenta ng balota. Pag nangyayari po yan, pinakamaaga po ito sa history ng automated elections ng pagkaka-imprenta natin ng balota. Matanong ko lang din po, attorney, yung pong mga kandidato natin ngayon, hindi na lang natin papangalanan, pero meron tayong kandidato na questionable yung kanyang citizenship. Paano po natin i-address yun? Opo, gaya po nung nasabi natin kanina, kapag ang question po talaga ay age, citizenship, yung residency, yung literacy requirement, pati na rin po yung pagiging registered voter, ito po kasi yung minimum na qualifications talaga na sinasaad ng ating saligang batas, pati na rin ang batas panlokal na pamahalaan. Kailangan pong may magsampa ng kaso. So dalawa po yan, talagang kung meron pong question dyan, petition to cancel or deny due course sa COC. Ito yung qualification. On the other hand, kung meron naman po talagang nahatulan na disqualified, meron po kasi tayong mga kaso na nagkakaroon penalty ng disqualification. In fact, yung perpetual disqualification to hold public office, kailangan naman po ang isang pa po dyan ay petition for disqualification.
So ito po yung dalawang kinakailangan na may magsampa ng kaso. Nang sa gayon, ang COMELEC po sa pagkakataong ito, tumayo bilang korte, mag-establish ng facts sa pamamagitan ng ebidensya at magkaroon ng ruling ng ayon sa batas. So yan po yung ating mga proseso. So ganun din ba yung proseso, attorney, kung halimbawa yung isa namang senatoriable ay nahatulan naman ng guilty sa isang kaso, ganun din po ba ang proseso? Opo, kasama rin po yan kasi hanggat hindi nagiging final and executory. Pero ito nga po yung sinasabi ko, yung ika-4 na kapangyarihan ng COMELEC na nakikita namin na parte ng kasong ito. Pagka meron po talagang nahatulan na siya ay perpetually disqualified. Bilang parte po kasi ng gobyerno, obligado ang COMELEC na kapag ang mga desisyon ng korte, ng tribunal, ay kasama po kami sa tagapagpatupad niyan. Kung executory na po yung decision na yan, kasama po yung ipapatupad at doon po papasok yung administrative cancellation po ng ating mga COC. So meron din pong kapangyarihan ng COMELEC on its own kung meron na po talagang isang desisyon na executory. Sir, patungkol naman po doon sa kumakalat ngayon sa social media na tila mo kina-question po yung pag-file ng COC ng butihing pastor Apollo Quiboloy. Meron po yatang kino-question yung partido, yung nakapirma po doon. And pakipaliwanag nga po, ano po yung issue tungkol dyan? Opo, ito naman po yung parte ng COMELEC Law Department po na mag-evaluate ng mga ating mga COCs at CONA na tinanggap. Una po, nasa rules din po natin, Resolution 11045, na dapat magsumite ng specimen signatures yung mga political parties na para mapatunayan ng Law Department, authorized ba talaga silang mag-nominate ng mga kandidato. So ganito po yan, kapag ang isang CONA ay tinanggap, later on, ito po, nagsisimula na po sila ngayon, tinitignan po nila, nag-match ba yung specimen signature? Tama ba yung CONA o yung Certificate of Nomination and Acceptance na tinanggap? At kung makikita po na talagang magkaiba o hindi nag-match doon sa yung pumirma, yung pangalan, yung signature, yan po magkakaroon ng question sa CONA. So ano po ang mangyayari kung sakaling dumating sa puntong talagang lumalabas hindi authorized o kaya hindi pirma ng authorized na tao yung nakapirma doon sa CONA? Maari pong maging independent candidate yung kandidato na nagsumite yung CONA na yan. Hindi naman po matatanggal sa listahan, ngunit maari po siyang maging independent candidate. Jay, may tanong ka pa? Attorney, maidagdag ko lang para lubusong maunawaan ng mga nanonood ngayon sa live. Sino po yung mga na karapat dapat na magsampa ng kaso or magreklamo doon sa mga nag-file ng COC? At saan magre-reklamo? At saan magre-reklamo po? Opo, ito po yung ating mga registered voters na maapektuhan po ng posisyon na tinatakbuhan at maaari po itong i-file dito po mismo sa COMELEC main office. Ang tatanggap po niyan ay ang clerk of the commission ng main office po. Yun. Maraming salamat, Attorney. Mapunta naman po tayo dito sa election na, no? O kailan po ba official na pwedeng mangampanya? At nakikita ko po ngayon sa social media, parang kampanya na Oo. So, paano po ba to? Ano po ba sistema natin dito, attorney? Opo, talagang maituturing po sila bilang kandidato na po, ano? At yung pong mga lahat ng prohibitions, lahat ng regulations ay applicable na sa kanila sa unang araw ng campaign period. Ito po ang sinasabi ng Section 15 ng Republic Act 9369 at ito rin po yung naging desisyon ng ating Supreme Court doon sa Piñera versus COMELEC. So sa ngayon po, yung lahat ng ginagawa nila hindi po mapipigilan ng COMELEC dahil hindi pa po sila saklaw ng anumang batas panghalalan sa isang kadahilanan kasi hindi pa po sila kandidato. Yung po kasing pangangampanya, ang unang elemento niyan ay to vote for or against a candidate, so dapat may kandidato na. So para po sa senators and party list, maituturing po silang kandidato lamang sa February 11, 2025. Yan po yung first day ng campaign period for national positions. Doon naman po sa governor, congressman, pababa hanggang miyembro ng Sangguniang Bayan, March 28, 2025 po, maituturing na po silang kandidato dahil yan yung unang araw ng lokal na kampanyahan po. So ito pong mga nakikita natin na vote for this person sa social media, okay pa po yan ngayon? Opo, hindi naman po sa kinakatigan namin, hindi rin po sa ini-encourage namin, kaya lang sinasabi po namin, hindi pa po sila saklaw ng batas, hindi pa sila mababawalan ng COMELEC dahil wala pa pong kandidato o kahit isa sa kanila. Pero yung nagpagawa ka na ng tarpaulin,
tapos ipinaskill mo na may nakalagay na vote for, wala pa namang numero, May kanta pa, na may jingle ka na, Jingle nag-ikot ka na ngayon, nag-ikot ka na. yan, bawal po ba yan? Kinalulungkot po namin, balik po tayo doon sa unang usapan na kandidato na ba sila. So kahit gawin po nila yan, kahit ano po ang gawin po namin, masakit man sa loob ng COMELEC, dahil gustong-gusto po namin silang pigilan. Pero hindi po mangyayari yan kasi nga po hindi pa rin sila kandidato kahit pa sabihin nila na vote for. Dahil sa mata ng batas, magiging kandidato lang sila sa day 1 ng campaign period. So hindi po yan sa Maamiyandahan po ang punang batas na premature yan. campaigning, ano po? Opo, kung maamiyandahan po yan, meron na pong mga ilang moves na amiyandahan yan at sumusuporta po ang COMELEC dahil mas gusto po namin na walang lamangan talaga ang kampanyahan. Dapat sa araw-araw lang ng kampanyahan po magsisimula. Bumalik po natin yung dati nating rule na bawal ang premature campaigning. So tama po ba ang pagkakaintindi ko, sa panahon ngayon, mas maluwag pang mga panya kasi wala pang bawal eh. Pwede vote o ano. Bahay-bahay na. Kasi pagka official na yung campaign, may mga bawal na eh. Kailangan sumunod na. So ngayon, wala pa. Tama po. Pwede pa. Opo, sa ngayon wala pa po, no? So ang sinasabi nga po namin diyan, ginagawa nila ay pagpapakilala dahil yung kampanya po hindi pa nga sila kandidato, hindi pa namin sila technically and legally maituring na nangangampanya. Napakaliwanag niya. Napakaliwanag. Pero eto na, yung panawagan ng mga OFW natin. Nakaready na po ba ang COMELEC sa yung pong absentee voting? Ay opo, talagang pinaigting po namin ang efforts dyan. Kaya nga po isinulong ng COMELEC ang internet voting at doon po sa mga 93 posts and embassies nationwide, worldwide, meron pong 76 dyan na internet voting na po tayo. Ang napakalaking benepisyo po nito ay yung ating mga seafarers at mga marino na kahit na registered overseas voter, nakahandang bumoto. Ngunit nung panahon ng halalan, yung 30 days na overseas voting period, nakasakay siya sa barko, hindi siya makaboto. Sa pamamagitan po nito, basta may internet ka, naka-enroll ka sa sistema, makakaboto ka po. At yung pong dating nahihirapan, talagang sinasabi nila, malayo yung embahada sa amin, napaka-problema dahil either maglilib ako sa trabaho, kung hindi man ako maglilib sa trabaho, ang laking gastos ng pamasahe. Nauunawaan po namin yan. Kaya nga po ngayon, magi-internet voting na po tayo at nang sa ganyan, sa convenience of your homes, cellphones, tablets, laptops, o personal computers, ay pwedeng-pwede na po silang makaboto. Attorney, gaano naman po yan? Gaano naman po kasing gaano naman po ka-safe yan? Yang online, tama ba? Online voting? Paano po Tama po, natin no? maano yan? Yung pinakamataas na antas ng security po ngayon na available sa industriya ang ginagamit po natin na seguridad dyan. Katulad po ito ng security ng mga online banking platforms na ginagamit worldwide. At sinasabi nga po namin, hindi kami huminto dyan sa security na yan, kailangang auditable ang lahat. So kung meron magka-question, pwede po nating i-audit mula dun sa enrollment, sa practice voting. May practice voting po kasi sila para po makasanayan nila hanggang sa pagboto at pagbibilang. Bukod pa po dyan, multiple factors po yung ating authentication. Una, sa pag-enroll po nila, kailangan po kasi sila mag-enroll, yung mga registered voter natin, nang sa gayo mabigyan sila ng username at password na unique sa kanila na dapat po wag nilang i-share. Nagse-selfie pa po sila dyan nang ma-compare ng sistema. Yung itsura nila doon sa registered voters database namin, may litrato po kasi doon. Pati magpe-presenta ng isang valid ID na may issued ng gobyerno, may selfie again, at kinukuha po yung 64 points of facial biometrics. So, itinaas po talaga namin ang antas na yan nang sa gayon secure, safe, accurate at very transparent po ang ating online voting. Tayo na rin po, may katanungan po rito, attorney. Kailan po maaaring bumoto ang mga taga-ibang bansa? Opo, 30 days po yan bago magsimula ang halalan dito sa atin. So kung April 12 po ang start ng May 12 po ang start ng voting natin dito, sila po ay magsisimula ng April 12. So 30 days po mauna sila. Kaya yun po, yung may internet voting, pwede na po sila mag-internet voting. Unfortunately po, merong ilang bansa na hindi po mapayag na magamit ang internet sa kanilang jurisdiction sa pag-voting. Kasama na po dyan ang Russia, ang China, ang Myanmar, ang Timor-Leste. So ang gagawin po natin sa mga bansang nabanggit po na yan, ay maglalagay pa rin po tayo ng makina natin dun sa mga embahada at konsulada nang sa ganon, makaboto pa rin po sila sa pamamagitan ng makina
na gagamitin po natin sa Pilipinas. At kung sakali man po, balik ulit tayo sa internet voting, may kababayan po tayo na sabihin natin na natatakot gamitin yung kanyang gadget, huwag po kayong mag-alala. Magsiset up po kami ng kiosk dyan po sa mga embassies at consulate at tutulungan po nila kayo makaset up po dyan ng inyong username at password at dyan na rin po kayo boboto. Nang sa gayon ay kahit wala kayong gamit o sabihin na natin nangangamba kayo sa inyong gamit, ay maasistihan po kayo sa inyong pagboto. Attorney, ito last na katanungan ko na lang po. Ito po ba ay parte pa rin po ba ng Smartmatic? Nako, hindi po. Napabidding po natin ito. Alam nyo po, dati po ang ginagastos po natin sa traditional na overseas voting. Una, yung mail-in voting, pinapadala ang balota. Ayun po kasi yan sa batas, ano? Padala ang balota sa botante, ibabalik nila yan. I-accomplish nila, libre, postage paid. Tapos po hindi rin tayo nakakasiguro kung sila nga ba yung bumoboto at malaking bahagdan po niyan. Hindi na nga bumabalik talaga sa embahada at konsulada. Hindi po sila bumoboto. Yung isa naman po, yung traditional nagagamit ka rin po ng balota pero pupunta ka doon sa mga embahada at konsulada. Ang naging gastos po natin dyan, 417 million pesos sa 1.6 million na registered voters na ang bumoto lamang po ay nasa 600,000 o less than 40%. Alam niyo po ba ngayon ang gastos natin po para dito po sa internet voting? Nasa 100 million lamang po. Napakalaki po ng matitipid po natin dito. Kaya nga po talagang isinusulong po natin ito. At kung maging successful po, kami po'y mananawagan sa Kongreso na kahit man lang sa Pilipinas, maipatupad natin ang internet voting dun sa mga nakaratay sa ospital, sa mga nakatatanda at sa mga PWD na alam po natin mahihirapang pumunta doon sa mga paaralan. Sir, yung pong pagboto nila sa abroad, dito po sa atin, isang araw lang Sa abroad po ba? Gaano katagal yung palugit natin sa kanila? 30 days po sila. Kaya nga po nabanggit ko, April 12 po ay pwede na silang bumoto. Ganyan po ay sinataad ng ating batas, Republic Act 10590. Attorney, yung ginagawa po ninyo, yung online voting, yung pinaplano nyo, lahat po yan, aminado tayo, maganda yan. Pero yung reality lang po, pag pumunta tayo sa ground, yung pulso ng bayan, may problema po tayo doon sa confidence Yung totoo lang, no? Gaya ng, eto may nagbigay ng komentaryo from Philippine Eagle, safe po ba yung internet voting na di magagamit pandaraya? Yan po ang ulo ng problema natin, yung dayaan. Totoo man or hindi, marami po ay wala yung confidence. So paano po natin maipagtatagpo yung maganda yung plano, maganda yung balak, at syempre yung kumpiyansa naman yung taong bayan? Opo, kaya nga po maaga po namin sinimula ng information campaign dito nang sa gayon maging aware na po yung ating mga kababayan overseas. Una po sa lahat, yung nabanggit ko na kanina, pinakamataas na uri ng encryption. Yung sistema na ginagamit para ikaw ay maka-enroll, napakataas ng security. Username, password, may two-factor authentication. Every time gagamitin mo yung sistema, kailangan makatanggap ka ng text message o kaya email na pang-validate po niya. Masiguro na ikaw ang gumagamit niyan. May facial recognition pa. Meron pa tayong selfie sa pag-enroll. Gamit pa rin ang ating mga IDs. So ito po yung sistema na ginagamit natin sa online banking. So ang hiling po namin, kung tayo po ay pinagkakatiwala natin yung ating pinaghihirapang pera sa pamamagitan ng online banking na gamit precisely ang mga security measures na ito, sana po pagbigyan din natin ng internet voting. Ikalawa, ang pagkakaiba po dyan sa online banking system at dito po sa sistemang ginagamit natin, alam niyo po bang isasagawa na po namin ang ating tinatawag na local source code review starting on the 3rd week of October para dito sa internet voting. So lahat po ng IT community ay iniimbitahan namin, lahat ng IT na political parties, pati na rin ang Joint Congressional Oversight Committee. Hinihiling namin na samahan kami. Pusisiin ninyo yung programa. Tignan nyo po kung may makikita kayong malware at vulnerabilities nang sa gayon, mapagtulong-tulungan po natin. Bukod pa dyan, hindi pa po tayo humihinto dyan. Lahat ng sistema pong gagamitin namin mula internet voting, pagboto sa Pilipinas, pati transmission, bukod sa local source code review, ay ipapacertify pa namin sa isang international certification entity na merong world-class po na certification. So titignan nila po lahat. And lastly, ang pinakahuli po nito, bukod sa pagiging transparent namin from procurement at sa lahat ng customization na gagawin,
ang number one requirement po namin ay dapat auditable at accountable ang lahat ng pagkilos sa mga sistemang ito. So kung meron po magkwe-question, nakahanda po ang COMELEC na buksan ang sistema nang sa gayon, sama-sama po natin tignan, nagkaroon ba ng problema dyan sa sistema? Nagkaroon ba nung sinasabi nila yung allegation na dayaan? At kaya nga po, yan po ang matibay na panawagan ng COMELEC. Samahan niyo po kami sa paghahanda namin. Attorney, hindi po sa pagiging negatibo, no? Kaya lang kasi nababasa ko yung mga Pulso komentaryo lang. dito, yung pulso ng bayan lang. Kasi sabi nyo, maganda yung halimbawa nyo na tayo nga pinagkakatiwala natin yung pera natin sa bangko eh. Sa mobile app. Oh. 'Di ba? Okay lang 'yun. Kaya po ang pagkakaiba nito, pag pinagkatiwala mo yung pera mo doon, mache-check mo agad eh. Ito diniposito ko, ito, mache-check mo, makakapagreklamo ka agad kung hindi magtatali. Ang kaibahan kasi ngayon, yung boto mo, hindi mo naman alam yung binoto ng iba. So paano mo maka-counter-check na lahat ng bumoto ay nabilang? Kasi posibleng mahigpit. Ito na mahigpit sa paano ka makakapasok doon sa app, sa pagboto. Pero kung ang confidence ng taong bayan ay nandun sa total, na baka magkaroon ng magic sa total. Oo, nahigpitan sila, nakaboto nga sila, pero ang minagic yung total mismo. Meron ba tayong preventive measures dyan? Posible bang mangyari yan? Meron po. Meron po. Yun po yung sinasabi ko kanina na auditable. Bakit? Sa lahat po ng boboto sa Pilipinas, di ba po tayo nakikita natin yung resibo? At sa bago nga pong sistema, mismo yung imaheng balota ay makikita mo sa pagboto mo and then pagkatapos ng halalan. Ganun din po yung ipapatupad natin sa internet voting. Pagkatapos nyo pong bumoto using the digital ballot, ikaw ay magkakaroon po ng resibo. At yung pong mga digital ballot mo na yan ay babagsak din po at maisusumite doon sa mga embahada at konsulada na siyang magtototal na maglalabas din po ng election returns. So kung paano po natin nasisiguro yung pagboto natin dito po sa Pilipinas, ganun din yung pagsisiguro doon po sa pagboto sa internet. Sabihin na po natin, dito sa Pilipinas, pwede ka magprotesta, pwede mong balikan ang balota para mano-manong bilangin. Ganun din po ang pamamaraan para sa internet voting dahil may digital ballot dyan na merong digital receipt na pwede nating i-audit, i-revise at i-recount. Yung po tawag po kasi doon revision po ng resulta. Titignan nila, titignan muli, revise, revision. Titignan po muli natin, tama ba yung bilang ng sistema doon mula sa balota hanggang sa makapunta doon sa election return. Attorney, kaya pala, kasi may tanong po dito from Philippine Eagle, bakit ba 30 days ang online voting? Ang haba naman. Yan. Ano po ba yung ano? Ano Isang po ba sagot yung lang po, inyong simple basihan? po. Bakit ginawa nating ganito Nasa kahaba? batas po natin. Nasa batas po natin po sa overseas voting law, yung unang-una, yung isang una natin na overseas absentee okay. voting law na ni-revise po ng Overseas Voting Act, Republic Act 10590. Ganun kasimple lang po ang sagot, nasa batas po. So, thank you, Sir, Attorney. ako siguro final question na sa akin. Yung kasi nababanggit niyo yung information campaign. Ano po ba ito? Video po ba ito? Ano po klaseng information campaign po ito, sir? Opo, magkakahalo po ito, no? Sa ngayon po, ang amin po mga tauhan kasama ng taga-Department of Foreign Affairs, taga-Embassies at Consulate ay tinitipon-tipon na po yung ating Filipino community. Pati na rin yung mga taga-DFA na sisilbi bilang Special Electoral Boards. So pinauunahan na po namin sila, pinate-testing na namin yung sistema habang ito'y dinedevelop. At ang maganda nga po, meron sila mga nasabing suggestions. Katulad po ng pagpunta sa South Korea, meron po silang mga na-suggestion patungkol po dun sa mga IDs na gagamitin, ay agad po namin sinama po dun sa aming mga regulations. Kaya po ito'y maagang nilolaunch, tuloy-tuloy po yan. Hanggang sa finally po, itong mga susunod na buwan, mababalangkas na po natin yung pinakahuling version, sabihin na po natin. At pagkatapos po dyan, lahat ng informasyon ilalabas namin sa aming website, ilalabas namin sa aming social media pages, at muli po, iikot ang ating mga taga-DFA personnel doon sa kani-kanila mga teritoryo po sa iba't ibang bansa. Naalapitang muli ang ating Filipino communities nang sa gayong tulong-tulong po maihatid ang tamang impormasyon sa ating mga kababayan. Kasi kaming mga banateros, taong social media kami. Nakatutok kami sa mga YouTube and Facebook, pati mga Instagram, Twitter.
Ako po, wala pa po ako nakikitang kahit isang mga information campaign. Although, sinasabi niyo naman na ginagawa yun sa ibang bansa, pero wala pa po ako nakikitang mga information campaign patungkol sa darating na eleksyon. Lalong-lalo na itong mga absentee voting natin, itong mga online voting ng mga OFW natin. Kasi tinatanong din po natin dito yung ating mga mga OFW, mukhang wala rin silang alam at wala silang mga napapanood pang mga info campaign or mga ads. Opo, pakibisita po yung aming Facebook page dahil po sa pagtutok po namin sa huling araw ng registration, kasama na po namin nababanggit yan. Tumutok muna po kasi, tandaan nyo po, natapos lang yung ating registration noong September 30. So inuunti-unti po namin yan. Focus muna kami sa registration noon. Ngayon, nag-focus po kami sa COC filing at makikita nyo naman po ang efforts naman namin ngayon tungkol doon sa mga sistema mula sa local source code review, mula sa international certification at pag natapos na po kami ng customization, yung actual ng paggamit ng ating mga sistema. Kasama na yung actual na step-by-step ng pagboto ang makikita nyo po. Alam nyo po kasi pag pinagsabay-sabay nyo po yan, ganito kaaga, maari pong mahati natin ang ating atensyon ng ating mga kababayan. Hindi ba dapat talaga, katulad nun, masidhi po ang kaming campaign, rehistro tayo. Ngayon po naman, filing tayo ng COC. Ito na po ngayon, pasulong na po kami dun sa mga sistemang gagamitin natin. At eto, attorney, may pahabol pa na komento galing po sa ating netizen from Rodel Fuentes. Paano po natin masisigurado na hindi matutulad sa SIM registration ang online voting? Registration, simple na lang po yung may nakalusot. Hindi, sa Unggoy. yung unggoy. Di ba Unggoy. yung Sa lahat picture ng unggoy? napakalaking pagkakaiba dahil yung sa SIM registration po, walang database yan. Yung amin pong gagamiting internet voting, kilala na po namin, may litrato, may fingerprint at may pirma yung makikibahagi sa internet voting. At pag nag-enroll po sila, kailangan nilang mag-selfie muli gamit ang isang identification card at maikukumpara po namin kung sila ba talaga yung aming registered voter. So yun po yung napakalaking pagkakaiba nito. Meron na po kaming data. At pagkatapos nun, tsaka lang namin sila i-enroll at bibigyan ng username at password. At tuwing gagamitin po nilang sistema dahil may trial period po yan para makasanayan. Kasama po ito doon sa information campaign na para matutunan ng ating kababayan ay naire-record po sa sistema namin yung paggamit dahil ino-authenticate sila. It's either, ito po, sa nakasubok na doon sa bagong feature ng Facebook. Di ba po pag na-log out kayo ngayon at magla-login kayo gamit ang ibang gadget, kailangan makatanggap kayo ng text kung saan sinesend po yung one-time PIN o OTP. Ganyan din po yung sistema natin at may pamimilian pa sila whether cellphone yung gagamitin nila at kung wala naman po sila pong tinatawag na line doon sa ibang bansa ay pwede pong gamitin ng email. Ganon din naman po yung sa Google na nakikita natin. So napakaraming pa pagkakaiba po at malayong-malayo sa SIM card registration yung ating sistema. Yun, attorney, napakaganda pala niyan. Pero siguro mas maganda, attorney, kung yan ang i-adapt ng PhilHealth at DICT. Kasi palagi ho silang nahahack po yun Diba? Nabalitaan po natin sa ibang mga mainstream media at sa mga na nahahack po yung mga nila, mga tinatawag na... Actually, Jay, yan talaga yung takot ng mga netizen natin dito na baka... So Comelec pala ang sagot para sa dapat pala yung attorney, model ng Comelec, Oo, yan ang i-adapt ng PhilHealth, yung nyo, dahil napaka-secure po pala niyan. Opo, kasi po nung alam niyo po nung binabalangkas po ang terms of reference ng sistemang ito, hindi naman po nag-imbento lang ang Comelec. Tinignan po namin yung best practices sa buong mundo hanggang dumating po doon sa nagpa-public bidding tayo na kailangan patunayan nila na yung sistema nila ay nagamit ng maayos, accurately, walang problema sa hacking sa eleksyon sa ibang bansa. Ganun po kahigpit yung naging procurement process natin dito at kailangan patunayan nila lahat yan. Hindi lang yung nagamit, kundi naging stable, secure at safe yung sistema. So yun po ang inaasahan po natin na dagdag na assurance sa ating mga kababayan. And besides, yung ating naman pong local na inisyatibo, yung sabi nga po namin, wala sa ibang bansa nito, yung local source code review,
yung pong international certification na tayo po nasa batas po kasi natin yan, kaya ginagawa po natin. Yun, thank you, Attorney. Attorney, lubos-lubusin na ho namin, ha. Marami hong nagtatanong ho sa comment section, yung voters ID po ba? Kailan po ba daw yun? Opo, matagal na po, I think, kung di po ako nagkakamali, 7 taon na pong huminto ang COMELEC sa pagsasagawa ng ID upang bigyan daan po yung ating national ID system o yung PhilSys. Pero nalalaman nga po namin na mataas po ang pananawagan na ibalik yung voters ID, ay inaaral na po namin ito at kung sakali man po, hihilingin po muli namin sa Kongreso na magbigay ng budget para sa issuance ng voters ID. In the meantime po, yung mga pangangailangan ng kababayan natin, lalong-lalo na yung nag-a-abroad sa pagkuha ng passport, pagkuha ng employment certification, pagkuha ng Siemens book, nagagamit po nila yung ini-issue po namin na voters registration record o yung National voters ID. certification pansamantala. And by the way po, libre na po namin ini-issue yan. Wala pong bayad ang pag-issue natin yan. Tulong na po sa ating mga kababayan. Napakaganda. Ayan, Barateros, anong may dadagdag nyo? Yun lang sa akin, Coach Oli, meron ka pa bang dagdag? Yung party list. Ano yan? Ano party meron list? sa party list? hindi kasi marami nagagamit yung party list no? Okay. Oo nga pala. Ayun na, kailangan talagang may magreklamo. Again, Attorney John Rex Laudianco, spokesperson ng COMELEC. Maraming salamat po sa inyo at congratulations po sa smooth na yung COC filing na naganap just recently. Thank you very much. Maraming sir. salamat po. Isang karangalan po makasama ang Banateros. Mabuhay and God bless. Thank you, Attorney. Salamat, sir. Yung party list kaya, hindi totoo yan Hindi ko nilalahat. Meron kasi mga matitinong party list. Meron yung nakakalusot Talagang ginagamit lang yung pangalan, tapos, ayun. Tsaka Ginigipit na si Sarah. Bagamat huli, ano natin itong balita, isingit natin ito para masaya. So, susuriin na ng Commission on Elections or COMELEC ang mga naisumiting certificates of candidacies at certificate of nomination and acceptance o CONA matapos ang 8 araw na inilaan ng komisyon para sa pasahan ng kandidatura para sa 2025 national and local elections. Si Margot Gonzales magbabalita. Wala nang tatanggapin na COCs at CONA ang Commission on Elections pagkatapos magsara ang filing period nitong October 8 para sa lahat ng national at local positions. Ayon sa COMELEC, mahigit 43,000 ang naghain ng kandidatura sa buong Pilipinas. Pero ito raw ay mas mababa kumpara sa mga naghain ng kandidatura noong mga nakaraang eleksyon. Yan ay mababa kumpara noong 2022 na meron tayong more or less 47,000 at noong 2019 na meron tayong more or less 46,000 na filers sa lahat ng mga posisyon. Of course, sa kasalukuyan, mas tumaas kasi ang bilang din naman ng ating mga positions na fill upan. Sa kasalukuyan, 18,280 na positions ang ating pupunuan para sa darating na halalan. At yung bilang na yan ay mas mataas kaysa bilang ng mga posisyon noong 2022 at of course noong 2019. Pero ngayon raw ay mas maraming naghain ng kandidatura para sa pagkasendor kung saan umabot sa 184 ang filers kumpara sa 153 noong 2019 midterm elections at sa 176 noong taong 2022. Pagdating sa party list groups, 190 ang naghain ng kandidatura. Kahit pa, nasa 160 lang ang accredited na tumakbo sa paparating na halalan. Yung iba doon, wala naman po silang accreditation sa atin. Yung kanilang mga petitions ay na-dismiss ng komisyon, hindi na pagbigyan. Kahit yung kanilang motion for reconsideration ay hindi rin napagbigyan, subalit minarapat nila na magpa-file pa rin ng certificates of nomination and acceptance. Dahil nga, ang duty ng COMELEC ay tagatanggap lang muna ng certificates of candidacies and certificates of nomination and acceptance. Wala kaming diskresyon na tanggihan ito. Pero, hindi nangangahulugan na nakapag-file yung iba. Sabihin na natin 30 lahat yung dagdag na nakapag-file ng certificates of nomination and acceptance ay papayagan na silang makasamang pangalan sa listahan. Hindi po, dahil wala silang accreditation. Para sa COMELEC, generally peaceful ang filing period.
Meron lang daw kakaunting insidente tulad ng COC snatching sa Negros Oriental para hindi makatakbo ang kalaban nitong aspirant. Magsisimula na ang COMELEC sa pagbusisi ngayon ng mga COCs at CONA na kanilang tinanggap. Ito ay para daw agad na madeklara ang mga nuisance candidate at mga individual na hindi dapat magkaroon ng posisyon sa gobyerno. Ang lahat ng mga hard at soft copy ng COC sa lokal ay i-deliver o isasubmit yan sa main headquarters ng COMELEC sa Manila simula bukas. Mailalabas ang listahan ng mga COCs pagkatapos ng 2 linggo sa official website ng komisyon. Target ng komisyon na mairesolba ang nuisance cases bago mag-Disyembre. Samantala, wala namang nakikitang problema ang COMELEC sa inihaing COC at CONA ng senatorial aspirant na si Pastor Apollo C. Quiboloy sa ilalim ng Workers in Peasants Party o WPP. Ayon kay Chairman Garcia, ang CONA ni Pastor Apollo ay nilagdaan ng authorized signatory ng isang paksyon ng WPP na Tolentino Wing sa pamamagitan ni Mark Christopher Tolentino. Ang gagawin ngayon ng COMELEC ay re-resolbahin kung saan sa 2 paksyon ng partido ang lehitimong WPP kung saan ang isang paksyon nito na Arias Wing ay tinangging nilagdaan nila ang kandidatura ni Pastor Apollo. Nakapagsumite na rin ang 2 paksyon ng dokumento na sila ay authorized signatory. Kung hindi man ang Tolentino Wing ang idideklarang lehitimo ng komisyon, ay maidideklara lamang na independent candidate si Pastor Apollo at hindi ito ground para sa kanselasyon ng kanyang COC. Isinasantabi din ni Garcia ang isyu ng perjury o pagsisinungaling sa sinumiting CONA ni Pastor Apollo. Di rin anya ground for cancellation kung ang isyu ay dahil lamang sa kanyang CONA. Kung ang problema lang naman ay CONA, I doubt po preliminarily kung yan ay magiging basihan ng pagkakancel ng candidacy. Sapagkat parang ikinasal din po yan. Yung ikinakasal, naniniwala kayo nagkasal sa inyo ay merong authority to solemnize marriage. Yung pala wala. Hindi naman pala tunay na pare. Hindi naman pala tunay na ministro. Nagkasal sa inyo. Ang paniniwala nyo ay tunay sila. Ang sabi ng batas, ang kasal ay valid. Pero pwedeng kasuhan yung nagkasal. Siyempre sa paniniwala nyo may authority siya. Ganon din po naman minsan sa isang kandidato. Kumuha ka ng CONA ng isang political party. Ang paniniwala mo, otorisado yung mismong nag-issue sa'yo ng CONA, yung pala naman ay hindi. Sapagkat official nga siya ng partido, hindi naman sinabit ang kanyang pangalan bilang official signatory. Hindi pala siya nakalagay sa amin. Ang may final say kung sino official signatory kami. Alisin na muna natin yung issue ng perjury sapagkat lumalabas. Kung ako yung nag-file ng candidacy, may basihan naman pala yung aking CONA sapagkat may nagbigay ng mismong nasubmit naman pala sa COMELEC on time na nasubmit. So, kung sino sa 2 grupo, tsaka namin i-resolve later. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahal, Margaret Gonzalez, SMNI News. Yun, klarong-klaro. Talagang Ito mga to, congratulations sa COMELEC. Halatang halata, no? Triggered sila kay Pastor Quiboloy. Isipin mo, sa dami na nag-file, natatakbo ng Senado, si Pastor Quiboloy ang binabanatan agad. Kaya nga, Simula pa lang. Meron pang isang kandidato nung tinanong anong plataforma niya, ang sagot niya, secret, pag nanalo na lang daw siya. Meron pang ganon. Meron pang isang kandidato na kapag nanalo daw siya, pipigilan niya yung bagyo sa dagat pa lang. Ibang klase, pero ano yun walang problema sila doon. Tapos nag-number 1 si Pastor, no? Yung isa naman, magpapa-unli rice. Magpapa-unli rice sa party list naman to. Magpapa-unli rice daw. Isipin mo si Pastor, halatang halata kayo. Takot na takot kayo, ha? Tsaka diamak na mas maraming tumakbo daw ngayon kaysa noon. Katulad din yan ng ng mga Duterte. Di ba, sa sobrang kaba nila, yung pagpunta ni PRD kahapon dito sa Maynila, kumalat yung issue. Na nag-pull out daw siya or nag-withdraw siya ng kanyang kandidatura sa pagka-mayor at tatakbo daw siya ng senador. Yun yung mga umiikot na balita kahapon. Diyos mio, talaga naman. Dito mo talaga malalaman na daming chismoso. Talagang pagdating sa mga Duterte. Oo, pati kay Pastor Apollo Quiboloy. Numiwindang sila. Oo, talagang lahat ng paraan gagawin talaga nila. Pero sa bagay, pag hitik ang bunga, binabato. Kaya this early, binabanatan agad si Pastor Quiboloy. O kasi posible yung mga nag-e-expect ng boto, bobotohin nila, iboboto nila ang mga Duterte, tulad ni Mayor Baste at ni PRRD or ni Pulong sa Senado, posibleng yan ay makukuha ni Pastor Quiboloy Kaya triggered sila. Yan nga, medyo critical ito dahil
pasok yan. Baka pumasok pa yan sa number 1, 1 to 3, no? Jay, yung ano naman, pagdating kay Nograles, Carlo Nograles versus PRD, tapos si Pulong versus itong si Migs. Balita ko, di ba, yung Migs tatakbo po din ng mayor. Tapos nagkapalitata yung kapatid. Na, no? Ano kaya to? Ano sa tingin Mga mo? tiga Davao, wag na kayong dumampot ng isang bato para ipukpok sa ulo nyo. Ha? Kasi wala ka nang hahanapin sa Davao. Kung tayo ng tiga Maynila, ako, tiga Taguig ako, pag pupunta ako ng Davao, sana ganito sa amin, sana ganito sa lugar namin. Tapos kukuha kayo ng bato na ipupukpok nyo sa ulo nyo, huwag nyo nang gawin yun. Kung ano yung nagpaganda at nag-ayos ng lugar nyo, yun at yun na yun. Huwag nyo nang palitan. Huwag nyo nang hangarin na may mas aangat pa sa ginawa ng mga Duterte dyan sa Davao. Dahil wala na hong ibang gagawa niyan. At Nograles, try and try until die. Sorry. Marami naman yun. Pero hindi, totoo yan, Coach Oli. Ano? Kasi tinan mo buong Pilipinas ang nangangarap na makabalik ang Pangulong Duterte sa actually, senador nga lang, pero gusto ng mga yan, Pangulo gusto nga i-extend yung dating termino niya Nagkaroon pa nga ng salamat PRRD. Di ba? Na talagang iniyakan ng mga umattend doon dahil nga iiwan na tayo ni PRRD dahil aalis na siya bilang presidente. So mantakin mo, napakapalad talaga ng Davao. Kaya nga. Di ba? Napakaswerte ng Davao na yung future ninyo napakalinaw. Samantalang yung ibang mga syudad dito sa Pilipinas, hindi natin alam kung anong mangyayari. Katulad dyan, sa BARM, nagkakagulo ngayon. Napakalaki nung iskandalong isiniwalat ng mga mangudadato dyan na di umano ay involve yung ating Special Assistant to the President doon sa pagmamanipula ng politika dyan. So, isang malaking issue na hindi rin napag-uusapan ng media yan. Then dito naman po sa Davao, Duterte yan Napaganda niyan Pilipinas Yan pa kayang probinsya ninyo. Tsaka Nograles, kilalang mga traidor ang mga ito Kasi kita mo naman, itong Migs Nograles na dating tinulungan ng mga Duterte, tinulungan ng SMNI. Anong ginawa sa SMNI? Siya pa yung nanguna doon sa pagpapakansila ng prangkisa ng SMNI. So yan ang brand ng mga Nograles na politika. Talagang mga malaanay na kahit na anong ipakita mong maganda para lang sa pansariling kapakanan. Sabi nga nila ang ahas kahit alagaan mo mula maliit hanggang malaki, tutuklawin ka niyan kasi yun ang nature niyan Coach Oli. Imposible yan. Imposibleng matalo ang Duterte dyan. Sabi nga ni... Kala ko imposibleng manuklaw Hindi. Posibleng matalo Duterte sa Davao. Davao pa. Sabi nga ni PRRD, anong pakinabang nyo sa akin? Umalis na lang kayo dito. Kasi mananalo si PRRD. Kahit hindi mangampanya si PRRD bilang mayor dyan sa Davao, panalo yan sigurado. Kahit nga ikampanya sarili niya na wag nyo ako iboto. Davao, pagod na ako, matanda na ako, wag nyo ako iboto. Iboboto pa rin yan Siguradong panalo yan si PRRD. Pero meron akong tanong, nabasa ko dito, komentaryo ni Trisha. Pulong versus Ilong. Sino ba kalaban ni Pulong? Grabe naman si Ma'am Trisha. Baka sakaling kunin. Sino ba yung Ilong na yun? Si Ilong Sino ba Ranger. kalaban ni Pulong? Alam ko kasi gamot yun Pagka may sipon ka, yun ang bibili ka sa butika nung gamot na yun Pero matinding Albatros labanan lang yun. gamot doon. Matinding labanan yun Oo, si Pulong versus si Ilong. Grabe naman kayo. Grabe kayo. Nabasa ko sino ba yung Ilong? Di ko alam. Hindi ko alam nyo kung sino yung Ilong na yun. Nakita ko pa naman yung pinagsilosan kahapon. Oh? Ang ganda ng ilong. Ay, maganda. Malayong malayo. Shape na shape no? Original. Tunay. Imported. Tunay, hindi peke. Yung kasama kahapon? Oo. Kaya nga, sabi ko, akin ka na lang Hindi. Kasi maganda raw boses. Paborito ko yun, yung kantang yun. Akin ka na. Lagi ko nire-request yun, akin ka na lang. Yan ang sitwasyon dyan sa Davao. At syempre, katulad ng ating sinasabi, gusto nyo ba ng kasing ganda ng Davao? Gusto nyo ba ng kasing ayos ng Davao? O sino ba ang tumulong kay PRD para mapaganda ang Davao? Siyempre, si Pastor. Kung gusto nyo yan sa buong Pilipinas,
gusto nyo maranasan yung zero corruption, gusto nyo maranasan yung mga naranasan nitong mga kapatid natin, mga taga KOJC, posible yan. Abot kamay na natin ngayon yan. Dati, puros pangako, wala namang resibo. Mayroon nga, mga sandamo ka lang mga anak sa labas, sandamo ka lang mga kabit, nangangako, ibinoto nyo pa rin. At pagbigyan naman natin. Yung iba kasi, yung iba dyan, paulit-ulit na lang, puro pangako, nakailang termino na sila, wala naman nagagawa. Minsan yung iba, nakikita nyo, nandun sa probinsyano, nagtatatumbling. Eto, may boto ano na. natin si Pastor. Naman. Ito, may resibo. Oo, Jay. may ginawa. Diba? May ginawa, may nagawa. may resibo. Oo, at syempre talagang kailangan ng Pilipinas yan, Coach Oli, di ba? Kailangan natin yan, ng mga matitino. Kasi sabi nga nila, it has to start somewhere. It has to start with someone. Kailangan mayroon tayong isang malinis na politiko na makapasok dyan para baguhin yung political landscape at yung norm, yung pangit na gawi dyan sa Senado. Sinakita natin, marami tayong mga inaasahang mga politiko na nung nanalo bilang mga senador, binago sila nung politika. Sana magkaroon naman tayo nung politiko na siya naman yung magbabago sa kalakaran ng politika. At Boss Dada, may singit ko lang, partida ha. Yung nakikita nyo sa video niyan, dati pa ho yan. At dati pa naman, tumutulong na ang KOJC or si Pastor Apollo Sikibuloy. So what if na lang, na kapag naging senator pa si Pastor? Hindi lang siya basta tutulong, gagawa siya ng mga panukalang batas na makakatulong hindi lang sa KOJC, sa lahat ng mga religious denominations sa Pilipinas, lahat ng mga simbahan, lahat ng Pilipino. Walang pinipili. Si Pastor Apollo Kibuloy, walang pinipili. Eskwelahan na nga lang niya, Coach Oli. 80% ng mga nag-aaral sa Jose Maria College, hindi nila kaanib. Parang si Pastor ang magiging boses ng iba't ibang mga relihiyon dito sa... Pati mga indigenous people, mga IPs. Kasi ngayon may nabalitaan na may isang relihiyon sa Mindanao na ginigipit din. At nagsalita na nga doon si Kong Magunda Dato na huwag pakailaman yun. So ibig sabihin, totoo na nga yung sinasabi natin na kung nagawa sa KOJC, pwede rin gawin sa inyo. Kaya ito maano ko lang. Ang opportunity po, minsan lang yan dumapo. Yes. Tama. Minsan lang yan dumating. Tingnan nyo nangyari kay PRRD. Ang tagal natin inaantay yung klase ng leadership ng katulad ng kay PRRD. At tayo natuwa sa naging resulta. Naalis tayo sa ugaling trapo, naalis tayo sa ugaling ayuda. Yung talagang may malasakit sa bansang Pilipinas, yan po ang nagawa ni PRRD. Minsan lang yan dumating. Pag hindi natin grinab yung opportunity, baka hindi na bumalik yan. At tingnan nyo nangyari kay PRRD. Nakaalis na tayo doon sa ugaling trapo, bumalik na naman tayo doon. Yan po, masasayang ang opportunity pag hindi natin grinab. Ito po, yung kay Pastor. Oportunidad na natin to. Opportunity natin na magkaroon ng ganitong klaseng leader. Tama. Yes. Pag pinalagpas pa natin at hindi natin grinab, kaawaan tayo bansang Pilipinas. Kasi bihirang-bihirang darating yung may mga Kasalanan ganyang natin klaseng talaga. leaders. Oo. Kasalanan na natin yan. Huwag na natin isisi sa mga politiko. Pag pinapalagpas natin yung mga ganyan, sino pang sisisihin? Speaking of JMC, napakaraming or majority ng mga estudyante sa JMC, Jose Maria College, ay mga scholars. At yung mga scholars nila dito, Coach Oli, hindi lang mga taga KOJC, pati hindi mga KOJC members, may mga Muslim pa, iba-ibang relihiyon. Relihiyon. Talagang kaya dito mo masasabi na si Pastor Apollo Kibuloy, although ay hindi siya naka-focus lang sa religion niya, kasi maraming mga nagsasabi, Coach Oli, baka naman palawakin lang niya lalo yung yung kanyang simbahan pagka nanalo siyang senador. Alam mo yung sinasabi nilang ganyan, Boss Dada? Yung sinasabi mo parang pinagbibintangan na manggagamit si ano. Hindi. Kasi kung manggagamit si Pastor Kibuloy, dati pa, nung PRD pa. nung panahon ni PRRD. Kailan siya tumakbo? Nung iniipit na ang mga Duterte. Ibig sabihin, yung bola wala na sa kamay ng mga Duterte. Dati, takbong senador,
sureball yan. Hingi siya ng posisyon, pwede yan. O bakit ngayon siya? Diba? Dahil hindi mangga. Tama, totoo yan. Madugtungan ko yung kanina, may naisip lang ako eh. Kasi sinabi mo, wag na nating palagpasin yung pagkakataon. Kumbaga nandiyan dyan, ito na yung pagkakataon, gamitin na natin. Ino-offer niya yung sarili niya ng libre. Di ba? Hindi mo na kailangan magbayad. Sabi ko nga sa inyo, sa panahon ngayon, na napakarami ng mga yung mga technology para magpaganda. Nandiyan na lahat, ang mumura na. Sa mga social media nagkalat yung mga produkto pampaganda. Tapos pangit ka pa rin. Kasalanan mo na. Oo. Kasi di ba? Parang ganun lang Hindi yan. mo green na? Oo. Parang may kilala akong ganun. Oo, hindi ba? So, aside from that, syempre, daily dose of Pastor Apollo Kibuloy natin yan. At every day, papaintindi natin sa ating mga tagapanood kung gaano tayo kaswerte, ka-privileged na merong Pastor Apollo Kibuloy na ino-offer niya yung kanyang expertise, yung kanyang sarili, yung kanyang puso, yung kanyang isip sa taong bayan. So, i-grab na natin yan. Kahapon, aside from yung pagpunta natin sa Manila Hotel, Coach Oli, nagpunta tayo sa sa filing ng COC ni Mayor Isko. Coach Oli, ikaw ang nandun eh. Napakaraming tao. Doon ako una eh. Puno ba? Puno, Coach? Oo. Grabe. Alam mo, pati yung Kitang-kita sa live mo sila. Yung escalator, tutulakan, nakakatakot nga, baka malaglag ako pero naisa isip ko, panis. Praktisado to dahil sa 16 days galing na ba tong naman? Davao, tulakan doon may mga pa yun. 16 days tayo nakikipagtulakan Ito sa pa, pulis eh. mga civilian. Oo. But seriously, ang ganda na talaga. Alam mo, kung ang Davao o ang bansang Pilipinas, miss na miss ang Duterte, ang Manila, miss na miss ang Isko Moreno. Gusto na talaga siyang pabalakin. Sige, Kasi dahil nababoy dyan, Dahil dyan, Coach Oli, nakapaghain na ng Certificate of Candidacy si Isko Moreno at Chi Atienza bilang alkalde at vice-alkalde ng Maynila. Kasama ng dalawa na naghain ng kandidatura sa ilalim ng Aksyon Demokratiko, sina Joaquin Dumagoso at si Mocha Uson. Si Creseline Catarong sa report. Muling tatakbong alkalde ng Maynila si Isko Moreno Dumagoso sa darating na 2025 midterm election. Ito'y matapos siyang maghain ng kanyang Certificate of Candidacy o COC itong huling araw ng filing period. Sa isang ambush interview, sinagot ni Dumagoso ang tungkol sa issue sa pagitan nila na incumbent Manila Mayor Honey Lacuna. Partikular na ang naunang anunsyo nito na magre-retiro na siya sa politika kung hindi siya mananalo sa pagkapangulo noong 2022. Ikinagulat ni Dumagoso ang naging reaksyon ng kanyang ate na si Mayor Lacuna na nakaramdam umano ng pagtatraidor dahil sa kanyang muling pagkandidato. Sa kabilang banda, binanggit ni Dumagoso ang ilang dahilan kung bakit siya sasabak muli sa pagkaalkalde ng Maynila. Aniya, ang panawagan ng mga Manilenyo na bumalik siya bilang mayor ng lungsod ang nagtulak sa kanyang kumandidato na muli. Kabilang din sa kadahilanan ang ilang hinaing ng mga residente patungkol sa serbisyo ng lokal na pamahalaan, kasama na rito ang programa para sa senior citizens. One of the complaints ng senior citizen is pinupurpit pag hindi nakuha yung allowance. Ipinagdamdam talaga yon ng mga lolo't lola namin, mga nanay at tatay namin. O talagang frustrate sila kasi parang araw-araw na lang ba sila mag-aabang sa payout. Isa rin sa idinaing ng mga tao ang pahirapan na online schedule ng health center. I think about 4-6 weeks ago, lumabas na naman sa mga artikulo na ang Maynila is number 1 na naman sa crime rate index. So, I think it's high time na kausapin si ate. Kabilang din sa prioridad na gagawin ni Dumagoso kapag nahalal muli ay ang pagtutok sa City Vertical Housing Program sa pamamagitan ng pagbibigay ng 3 20-story residences. Ipamimigay ko na yung Pedro Hill Residence, San Lazaro Residence, at saka San Sebastian Residence. 3 20-story yung ating in-city vertical housing program. Kasabay ni Dumagoso sa paghahain ng COC ang kanyang running mate na si Chi Atienza, anak ni dating Manila Mayor Lito Atienza. Tatakbo sa ilalim ng Aksyon Demokratiko ang Isko at Chi tandem. Nagdesisyon akong sumuporta kay Yorme dahil naniniwala ako sa kanya. At isang personal na desisyon ko to na suportado ng aking buong pamilya, lalo na ng aking ama.
Kasama rin sa nag-file ng COC nitong Martes ang ilang tatakbong konsehal sa ilalim ng Aksyon Demokratiko tulad ng anak ni Isko na si Joaquin Dumagoso. Kasama rin ang dating paras official na si Mocha Uson at iba pa. I wish him well, good luck, and I hope that God and the people of Tondo will give him opportunity to be of service. It is his decision, and I'll support it. Nais ko lang po sundan yung ginawa ni Papa. Basta po, bahala na po si Papa sa mga senior. Ako na po sa mga kabataan. Sa huli, sinabi ni Dumagoso na umaasa siya na wala ng samaan ng loob at pamumulitika pagkatapos ng eleksyon sa 2025. Samantala, para naman kay Mocha Uson na tatakbong konsehal sa 3 distrito ng Maynila, isusulong niya ang kabuhayan at kalusugan ng mga Manileño lalo na ng mga kababaihan. Kasama rin ang kalidad na edukasyon para sa mga kabataan. Titiyakin din niya ang kumpletong gamot at maintenance para sa mga senior citizen. Bilang isang taga Maynila, dito na po ako lumaki, namulat ang aking mga mata, nahubog ang aking pagkatao dito po sa Maynila. Distrito 3, gusto po nating ibalik ang serbisyo po dito. Ipinaliwanag naman ni Uson kung bakit patuloy niyang sinusuportahan si Isko Moreno. Alam niyo, sa totoo lang, napapayaan po yung Maynila. Bumaho ulit, nagkaroon ng bumaho, nawala po ang disiplina. Ibabalik natin si Yorme para maibalik po ulit yung mga magagandang programa niya. Yung kalinisan, disiplina, yung pagmamahal sa ating mga senior citizens, yung mga lola't lola natin. Kaya susuportahan po natin yun. Tututukan din ni Uson ang pagsugpo sa korupsyon at pagpapabilis ng implementasyon ng mga programa ng gobyerno. Alam po ninyo, sawa na ang tao sa plataforma, programa. Ang kailangan natin, implementasyon. Marami naman ang gagandang programa. Kaya dapat matanggal ang korupsyon. Ano ang korupsyon? Ang mabagal na serbisyo. Kaya dapat ibalik na po yung bilis aksyon na sinimulan po ni Yorme Isko Moreno. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, President Catarong, SMNI News. Mocha Uson, tatak ano yan? Tatak Duterte talaga yan. Alam mo na, alam natin lahat yan. Hindi mo, nasa dugong nananalaytay dyan ang, kumbaga, tatak Duterte. Yun. Huwag ka nang bumalik. Iba yung sigaw ni... sigaw na gano'n eh. Hindi, pero kitang-kita natin, pinababalik siya talaga ng mga Manileño, no? Alam mo, you had your chance, Mayora. Naging mayor ka, dapat inayos mo yung Maynila eh. Ang sigaw ng tao dyan, nababoy, bumaho, tumaas pa ang crime rate. Dapat ginawa mo dati nung may pagkakataon ka. Pinagbigyan ka na. Pero Coach Oli, magaling si Mayor Isko. Pero syempre, gusto rin nating makausap para sa mga taga Maynila, yung ibang mga tumatakbo sa Maynila. Malay ninyo, gusto ninyong mag-guest dito para, hindi ba, masabi nyo sa taong bayan, sa mga taga Maynila, kung ano ba yung plano ninyo. Maganda rin yan. Pero syempre, kami kasi, personal na kilala natin si Mayor Isko at nakita natin yung nagawa niya sa Manila. At yung katulad din ni PRD, tao mismo, yung may gusto sa kanya na bumalik siya sa pagsaserbisyo, nagsabi na nga yan actually na ayaw niya na, di ba? Pero gusto niyang bumalik, tingnan natin, napakahigpit ng labanan dyan sa Maynila, Coach Oli. Jay Guevara, dahil nakita mo, yung mga kandidato dyan, bukod sa influential, maraming pera. Pero Jay, parang may gusto kang sabihin. Parang may analysis ka. Hindi kasi nakikita ko kasi dito, pinagbigyan na siya. Pinagbigyan siya ng pagkakataon ni Isko at ng taong bayan niya sa Maynila na ipakita niya kung anong magagawa niya. Kasi kapag ikaw ay katulad ikaw yung pumalit or humalili sa kay Isko Moreno, so dapat mas mas higitan mo yon at mas pagandahin mo pa yung nagawa mo. Kaso nakulangan yung taong bayan diyan eh. Kaya talaga sinisigaw ng mga taga Maynila ay ibalik si Isko Moreno. Coach Oli. Wala. Para sa akin, ewan ko kung advance ako mag-isip. Pero sa tingin ko, sure win na to. Nakita ko kasi yung dagsa ng tao eh. Ako nga, nakapag-park ako, 9th floor na. Bilog ang bola, Coach Oli. Kung patas ang laban, legal na paraan. Panalo na. Sa tingin ko lang naman, pwede naman tayong magkakamali, no? Pero nakita ko mahal talaga siya ng ano. Hindi taga Maynila si Coach Oli, baka sabihin niyo taga Maynila. Ako, hindi rin ako taga Maynila. Tsaka ito, maihabol ko lang kasi kung isipin nyo, si Isko is nagbalik showbiz na yan, so wala na rin yan eh. Wala na rin problema yan eh.
no? Wala nang kailangan pang isipin kay Isko. So bakit siya bumalik? Kasi nga kagustuhan ng mga tagay Maynila. Sigaw yan ng sigaw yan ng mga taga Maynila. Tingnan nyo, compare nyo. Nakita nyo ba yung picture ni Trillanes? Lumabas siya sa Caloocan. Parang lang, eng-eng eh. Aso nga lang yung sumalubong. Oo, wala. Si Isko, ilabas mo na Maynila. Kung hindi nagkagulo dyan, lagi nagkakagulo pagka lumalabas si Yorme. Huwag na siya lumabas. Sobra, hindi talagang Dapat pala si Trillanes tuwak mo sa Maynila para... Ay, pag na-compare mo, pag nakita ni Trillanes yun, sabi, mai-insecure siya talaga kasi pag kinumpare niya yung mukha niya, wala na. Tapos kinumpare mo pa yung sigaw ng tao tsaka yung paggulo, ay wala. Pero hindi, magkakampihan, si Isko at Trillanes, Aksyon Demokratiko parehas yan. Oo nga, no? Baka magkita-kita pa tayo. Hindi, pero realidad lang. Sa totoo lang tayo. Malay mo naman. Kaya nga makikita niya yan eh. Si Trillanes, gusto magpa-interview dito. Pwede. Tsaka, Boss Dada, sa pamilya nga may black sheep sa grupo pa kaya. Lalang hiya. Meron talaga yan. Kaya posibleng nakikita niyo, sabi, bakit ako pag lumabas ako rito para akong multo? At syempre, wag din natin kalimutan si Mamoka Uson, Alam natin na may tataka na yan. Kung may Duterte sa Davao at may Maynila, may Isko Moreno sa Maynila, nandiyan din si Mamoka Nasa Uson. dugo na niya ng public service. Ay, isang biroy mo, may dugong Moreno, may dugong Duterte. Grabe, ang ganda nun. Magandang Oo, magandang kombinasyon. talagang kombinasyon. Pero maganda, napakainit ng labanan dyan. Yung anak, tumakbo na rin. Di ba, natatandaan mo dati. Anong tinatakbo nun? Sa konsyal dati, ang alam ko, walang ayaw ni Isko nun Sabi niya, walang Morenong tatakbo sa politika hanggat politiko ako. Pero ano kayang Konsyal? Konsyal Ano kayang nag-drive kay Mayor Isko na pumayag siya na tumakbo yung Nakita ko kanyang na yung anak niyang yun, nakakasama ko sa kampanya. Medyo kahawig ko nga yun. Akala ko nga anak mo Medyo kahawig ko nga yun no? Kasi akala ko anak mo kasi medyo kamukha mo Naku, O kaya hindi pamilya. lang nagkakalayo edad nyo, Coach Oli. Oo, magkaedad kami niya ni Yorme. At bago tayo magtapos para naman sa ating Christmas countdown, Yun, 77 Yan, days na 77 lang. days. Mga banateros at Pasko na. Dapat may sumasayaw dito. 77 days. Konsi na lang yan. Ang bilis na lang yan. Gagastos na naman tayo sa mga inaanak natin. Ano kaya matatanggap kong regalo kay Admar? Ano rin kayo matatanggap ko na regalo kay MJ? Tingnan natin. Pero ang antayin natin, regalo matatanggap natin, yung kay Banatbay. Yung regalo natin kay Banatbay. iPhone. Oo, baka. Oo, nako. Coach? Alis tayo. Kaya ako alis para tatakbuhan ko yung mga inaanak ko. Punta akong Japan. Alam ko yung style na yan. Ganyan din yung Gawa style. yan. Last message na ba tayo? Last message. Ayun. Ako last message. Ano may sinulat ko na dito? Kung ayaw mo sa kurap, magpastor Kibuloy ka. Iba naman. Diba? Papasok pa ba kayo sa mga kurap na Alam nyo ng kurap, boto naman kayo ng boto, di ba? So isipin nyo lang. Sa akin naman, basta kung ano ang ibinida ng mga Duterte, doon tayo. Si Ipe, gusto mo? Ipe, Quezon? Hindi, Si Ipe, Hindi ko kilala yun. Kasi, Ipe. Sinong Ipe? yung ni PRRD. Oo. Ano? Si Philip Salvador. Tama? Malay mo naman, manalo kayo talaga. Lahat bilog ang bola. Bilog ang bola. Hindi ko sinasabing hindi mananalo. Mananalo yan, lahat. Basta Duterte. Oo, Duterte tayo. At ako naman, sabi ko nga sa inyo, ito na yung ating pagkakataon. I-grab na natin yung opportunity. Hindi yan dumarating araw-araw. Ayan, Coach Oli. Kita-kita po tayo uli, mga banateros. Dito lang sa SMNI. Pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. Ako po, si Coach Oli. Ako naman po, si Boss Dada. At ako naman po, si Jay Guevara. Para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Subscribe to SMNI News Channel and turn on the notification bell
to keep you up to date. Also visit our official social media accounts and join our community on Viber and Telegram.